kakapasok lamang na balita at isang bad news para sa Marcos administration dahil last year, November 2025, ang net satisfaction ni Mr. President ay -3 mula sa SWS survey. Pero ngayong 2026 ng March, abay lalong lumagapak sa -15% mula sa SWS survey din. Batay nga sa inilabas na Social Weather Stations or SWS report nitong May 26, 2026, 33% lamang ng adult Filipinos ang nagsabing sila ay satisfied sa performance ni Pangulong Marcos Jr. habang 49% naman ang dissatisfied at 18% ang undecided. Ayon sa survey, bumagsak ang net satisfaction rating ng Pangulo sa lahat ng pangunahing lugar sa bansa. Sa Visayas ay -15, Metro Manila -31 at Mindanao -40. At ayon pa sa report, umabot sa poor na -26 ang net satisfaction rating ng Pangulo sa hanay ng mga nagsabing lumala ang kanilang kalidad ng buhay. So ito na yung resulta sa kaguluhan na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yung drama dyan sa Kongreso, sa Senado. Ito, Mr. President, ang resulta ng pinagagawa ng administrasyon mo na inuuna ang impeachment na imbis na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino ang problema sa Pilipinas. Puro mga kasuhan ng mga politiko na against sa administrasyong ito. Ito yung mga inuuna na nakikita naman yata ng taong bayan. Kaya ngayon, lagapak, Mr. President, ang inyong net satisfaction rating ay hindi na nakapagtataka. Ay baka nagsasawa na ang taong bayan sa administrasyon na ito sa inyong pamumuno dahil wala namang nangyayari. Lalo lang lumalala ang kagutuman, ng kahirapan, ng pagtaas ng mga bilihin, ang kuryente sa Pilipinas na siyang lalo nagpapahirap sa mga Pilipino. Ngunit mapunta naman tayo dito sa video ni Senator Tito Sotto. Ay buti na lamang talaga meron tayong social media na ating mapagbabasihan kung totoo ba talaga ang sinasabi ng isang politiko. Ay buti na lamang merong social media. Ang sabi noon ni Senator Tito Sotto ay parang susuportahan niya ang Chacha. Pero ito lamang na nabuking sila sa Senado, sa plenaryo, ay biglang sabi niya, hindi daw niya sinuportahan kailanman ang Chacha. Ito panoorin natin kung paano magsinungaling si Tito Sotto. Sir, may pahabol na tanong lang si Mayan Los Baños on this. So, is it correct to say na naghahamon kayo ng Chacha to correct Ayun. or to clarify the impeachment? No, I said I will support the Chacha at this point. A few moments later. I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. From the day I became a senator Never. to the present, ang dami namin. Sabi mo yan, ha? Ang mas gusto ko, Chacha. C-H-A, C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, Chacha, character change. Lo. Ito pa yung isang angulo ng video. I have never been in favor of Chacha. Charter No. change? Never. From the day I became a senator up to the present, and Sige. Duda si Senate President Tito Sotto sa rason ng Korte Suprema sa pagbasura nito sa impeachment case ni VP Sara. At dahil nga dyan, suportado na raw niya Ayun. ang Chacha. Ani Sotto, susuporta na raw siya sa charter change O, diba? o pagbabago ng konstitusyon. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, ay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Diba? Yun ang punto ko. Balak niya nang kausapin ng mga taga-kamara kasama si House Speaker Bogie D tungkol sa kung ano ang posibleng mga hakbang kasunod ng SC ruling. Napanood niyo yung video, itong huling video na ating pinanood. Ang sabi sa balita ay balak daw kausapin ni Sotto
si Boji D na House Speaker ay naganap na sa Soler. Naganap na ang kanilang meeting, ang kanilang pagpupulong patungkol sa Chacha na ito sa CONAS at sa term extension ng mga kongresista, Senado at ng maging Pangulo. Naganap na, di ba? Naganap na, nagkatugma-tugma na. Buti na lamang mayroong ganito na social media na nai-record natin ang mga kaganapan. Na magsinungaling man ngayon ang mga politiko, meron tayong na-record na kanilang unang sinabi. Eto, hindi na ito mapagkakaila ni Tito Soto. O baka naman biglang nagkaroon ng amnesia itong si Soto. Nasabi niya, I have never been and never. Sko, hindi ka ba kinikilabutan sa sarili mo sa sinasabi mo, Tito Soto? Never daw siya sumuporta sa Chacha. Pero yung sa balita, lumabas na talagang suportado niya ang Chacha. Sabi pa nga niya, di ba? Sabi niya, kung ang Supreme Court daw pwedeng galawin ang konstitusyon, dapat galawin din daw nila Soto dahil sila daw empowered to do so. Ibig sabihin may ambisyon na baguhin ang konstitusyon. At kapag nabago na yan, ay alam na mangyayari. Pwede nilang baguhin ang termino, pahabain pa ang termino nila bilang senador at kongresista, maging ang pangulo, pwede na ring baguhin. Papayag ba kayo? Sabi nga sa balita, di ba, balak niyang kausapin ng kamera. Naganap na. Nabulgar na ni Amy Marcos at ni Lito Banayo. Buti na lamang dahil sa kanila, nalaman natin ang kanilang hidden agenda. Na kunwari, hindi sila suportado sa Chacha, yung pala palihim na kumikilos, nagpulong para maisakatuparan ang term extension nila. Tingnan mo, pansariling interes. Ito ang kanilang inuuna kaysa sa mga Pilipino na naghihirap. Problema ng Pilipinas dapat unahin pero ito ang inuuna. CONAS, term extension, baguhin ang konstitusyon, impeachment trial, kasuhan ng mga against sa administrasyong ito. Ano to? Public servant kayo tapos ganito. Kayo na lamang ang politiko, kayo na lamang ang bida. Abay, gawin nyo namang bida ang taong bayan na siyang bumoto sa inyo. Kaya't ano ang inyong masasabi sa pagbaba at paglagapak ng net satisfaction rating ni Mr. President mula negative 3% ay lumagapak sa negative 15%. At ano ang inyong masasabi? Kitang-kita nyo naman ang pagsinungaling ni Tito Soto patungkol sa Chacha na ito. Abay, ishare mo na ang video na ito, mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.